Isang mapagpalang hapon po sa lahat ng mga minamahal kong kabarangay dito sa Barangay Matandang Balara. Welcome po sa ating second semestral Barangay Assembly na kung saan ay magkakaroon po tayo ng pag-uulat tungkol sa mga programa, proyekto at mga accomplishment ng Barangay Matandang Balara. At dito rin ay makakaroon po tayo ng talakayan tungkol sa mga iba't ibang issues and concern at mga binabalak nating mga programa para po sa darating na taong 2025. Kaya ako'y lubos na nagagalak sa inyong pagdalo ngayong hapon na ito at nawa sa awa at habag ng Diyos ay maging matagumpay ang ating idaraos na General Assembly. At sa ating General Assembly, marami po tayong mga paksa na pag-uusapan na may kinalaman po sa pagpapaunlad ng ating barangay. At unang-una nga po dito, dahil ang ating barangay ay isa sa mga progresibong barangay sa Lungsod Quezon na nakakatanggap ng mga pagkilala sa iba't ibang mga nagbibigay ng mga parangal, lalong-lalo na ang ating city government na netong nakalipas na araw ay tumanggap tayo ng 2 prestigious award na may kinalaman sa ating effective governance at pagiging handa natin sa oras ng kalamidad. So nagpapasalamat tayo sa Seal of Good Housekeeping Committee na nagbigay po ng parangal sa ating barangay. At ang aking taus-pusong pasasalamat sa lahat ng mamamayan na patuloy na sumusuporta sa mga programa at proyekto ng ating barangay para sa kagalingan ng mga residente ng Barangay Matandang Balara. Pagdating naman po sa programa ng ating national government, yung Buhay, Ingatan, Droga ay Ayawan o BIDA program, tuloy-tuloy po ang ating mga drug demand reduction initiatives na ginagawa ng ating barangay at patuloy din po ang ating pakikipag-ugnayan sa Quezon City Anti-Drug Abuse Advisory Council tungkol sa mga rehabilitation ng ating mga kabarangay o mga kapatid na naliligaw ng landas. So ang ating barangay ang unang may responsibilidad upang sila ay i-assist, upang sila ay mag-undergo ng drug rehabilitation. At pagdating naman sa enforcement ng ating kapulisan at ng PIDEA, ang ating barangay ay aktibong nakikipag-ugnayan sa PNP at sa PIDEA upang ipagbigay alam sa kanila ang mga namomonitor nating mga drug personality na patuloy na nagbebenta ng iligal na droga sa Barangay Matandang Balara. At patuloy din po ang pakikipagkaisa natin sa mga korte kapag mayroong mga kasong na isampa sa kanila sa pamamagitan ng pagwi-witness ng drug inventory. At kung mayroong mga hearing ay may mga kagawad po tayo na dumadalo sa hearing upang patunayan ang kaganapan doon sa tinatawag na drug inventory. At sa programa naman pong halina't magtanim ng prutas at gulay or hapag, ang ating barangay po ay aktibong nakikiisa sa programa ng ating pamahalaang nasyonal at pamahalaang panglungsod, yung tinatawag nating The Joy of Urban Farming. Very active po ang ating barangay sa pagpapalakas ng kabuhayan, ng pagtatanim at pag-aalaga ng mga livestock dito sa Barangay Matandang Balara. At tayo rin po ay magsasagawa ng composting ng mga pataba na kung saan ay pwede nating ipagbili doon sa ating mga kabarangay na mahilig magtanim ng mga halaman at mga gulay para po doon sa tinatawag nating food security program ng ating barangay
ng ating pamahalaang lungsod at ang kontragutom program ng ating national government. Tinitiyak po natin na tayo ay maglalaan ng sapat na pondo upang maipatupad po natin ng maayos ang ating kontragutom program dito sa Barangay Matandang Balara. At pagdating naman po sa Barangay at Kalinisan Day o yung Barkada, kamakailan ay nilunsad natin ang 1 milyong larawan ng kalinisan at pagkakaisa. Kung saan target po natin na makapag-produce ng 1 milyong larawan ng mga mamamayan na nakikisangkot sa paglilinis at pagsasaayos ng Barangay Matandang Balara. And hopefully, bago matapos po ang taong 2024, ay makakamit na natin ang 1 milyong larawan ng pagkalinisan at pagkakaisa dito sa Barangay Matandang Balara. At yan po ay sa pamamagitan ng voluntarismo ng iba't ibang sektor ng Barangay Matandang Balara, gaya ng mga katandaan, kababaihan, kabataan, PWD, solo parent, LGBT, purok leader, volunteers, at lahat ng mga kawani ng barangay ay kasali. At ang ating ninanais ay 100% pakikilahok ng lahat ng mamamayan ng Barangay Matandang Balara. At patuloy nating gagawin mula ngayon hanggang sa darating na panahon ang volunteerismo at ang ating panghihikayat na kinakailangan lahat ng mamamayan ng ating barangay ay sangkot sa barkada program ng ating pamahalaan. At sa implementasyon naman po ng barangay road clearing operation o barko, yan po ay tuloy-tuloy nating ginagawa, no, sa pamamagitan po ng mga clean-up drive. Isinasabay na po natin ang road clearing laban po dun sa mga illegal vendors, illegal parking, pagsasaayos ng mga sirang kalsada, mga pathwalk and drainages. Yan po ay tuloy-tuloy na ginagawa ng ating barangay at katunayan po ang ating barangay ay naglalaan ng pondo under the development plan, 20% development plan ng ating annual budget. At yan po ay tuloy-tuloy natin, taon-taon, binibigyan natin ng budget para po sa ikaayos at ganda o magiging maaliwalas ang ating paningin sa ating kapaligiran. At tungkol naman po sa kahandaan sa mga sakuna, gaya nga ng nabanggit ko kanina, tayo ay recipient ng award at ito ay magsisilbing inspirasyon natin para lalo pa nating pagbutihin ang ating mga gawain at ang ating paghahanda laban sa mga sakuna gaya ng bagyo, sunog, lalong-lalo na ang lindol. So, lagi po nating inilalagay sa ating tao ng budget ang mga trainings ng ating mga tauhan, mga personnel, at gayon din yung iba't ibang sektor natin upang sila'y maging handa kung sakaling magkaroon ng malubhang sakuna dito sa ating barangay. At sa budget natin sa preparedness, siyempre hindi natin nakakalimutan na maglaan ng pondo para sa relief operation kung magkakaroon ng bagyo, sunog man o anumang sakuna na nangangailangan ng madaliang pagkain ng ating mga maapektuhang mamamayan ng sakuna. At pagdating naman po sa pagpapalakas ng ating health system, no, yung barangay health center, tayo po ay nagtalaga ng mga barangay health aid na siyang tumutulong sa ating mga city health officers at mga doktor at nurse, mga midwife dyan sa health center upang mapalakas natin at maabot natin ang mga mamamayan na medyo nahihirapan mag-access
sa kalusugan dito sa ating barangay. So tungkulin ng ating barangay health aid na sila'y hanapin, puntahan, lalong-lalo na yung mga vulnerable sector natin, yung mga senior citizen PWD, upang maipaabot sa kanila ang mga programa at mga vaccination program na kinakailangan ng ating mga vulnerable sector sa pamamagitan po ng tulong ng ating mga barangay health aid. Yan po ay bilang pagtugon sa DILG-DOH Joint Memorandum Circular number 2023-001 na may petsang August 24, 2023. So yan po ay tuloy-tuloy nating ginagawa ang pag-a-assist sa ating City Health Department sa pamamagitan po ng ating mga nakatalagang barangay health center dito sa Barangay Matandang Balara. At doon naman sa ating mga iba pang accomplishment at plano nating gawin, lalong-lalo na sa pagpapalakas ng ALS, yung Alternative Learning System. So, inatasan ko ang aking barangay secretary na siguraduhin na lahat ng naglilingkod sa barangay ay makapagtapos ng pag-aaral sa pamamagitan ng Alternative Learning System. At sa datos namin, sa ngayon ay meron kaming nakuhang 54 na manggagawa sa barangay na hindi nakatapos ng elementarya o high school, at sila po ay aming hinihikayat na sila ay magpatuloy ng kanilang pag-aaral sa pamamagitan ng ALS. At tinitiyak naman namin sa barangay na sila habang nagtatrabaho ay pwede nating bigyan ng kaukulang tulong upang sila ay makapagtapos sa ALS. Gaya ng food allowance. Binabalak nating bigyan natin sila ng food allowance upang magpatuloy sila sa kanilang pag-aaral dito sa ALS. At gayon din, kung maaapektuhan ng kanilang trabaho, ay pwede nating i-arrange yan na habang nagtatrabaho sila at iba yung kanilang oras ng trabaho at iba rin yung kanilang oras ng pag-aaral upang makapokus sila ng pag-aaral sa ALS. So sa makatuwid, lahat ng pwedeng suporta natin sa lahat ng manggagawa natin ng barangay na papasok sa ALS ay ating ibibigay sa tulong ng ating konseho. At doon naman po sa mga mamamayan natin, yung mga out-of-school youth, kayo po ay tuloy-tuloy naming inihikayat na mag-enroll sa ALS. At ang inyong pamahalang barangay ay 100% tutulong sa inyo. Kung meron kayong pangangailangan para sa inyong pag-aaral, ay sisikapin ng pamahalaang barangay na ito ay may pagkaloob sa inyo kapalit ng inyong pagtatapos ng inyong pag-aaral. Ang pag-aaral sa ALS ay hindi nangangailangan ng maraming requirements. Ang importante dyan ay ang ating pagsusumikap na tayo ay makapag-aral at makapagtapos sa pamamagitan ng IELTS. Kung ano man ang mga naging karanasan natin nung nakaraan, kung bakit tayo ay hindi nakapasok at nakapagtapos ng eskwela, ito na po ang inyong pagkakataon upang kayo ay makatapos ng inyong pag-aaral. So muli, sa lahat ng aking mga minamahal na kabarangay, na ibahagi ko po sa inyo ang ating mga plano at programa at ang ating mga accomplishment netong nakaraang taon. At sa darating na 2025 ay inaasahan ko po ang inyong walang sawang suporta, ang inyong walang sawang malasakit, ang inyong walang sawang pagmamahal sa ating kapwa dito sa Barangay Matandang Balara, ang inyong pakikiisa sa lahat ng programa ng ating pamahalaang nasyonal, pamahalaang lokal, at ng ating pamahalaang barangay. Umasa po kayo ng inyong lingkod, kasama ang aking konseho, at lahat ng kawani ng barangay, at lahat ng mga purok leader at volunteers, at lahat ng mga organisasyon
na tumutulong po sa ating barangay Matandang Balara ay magiging masaya at magiging aktibo pang lalo sa pagtupad sa aming tungkulin. Sapagkat kami naniniwala na ang inyong pagtitiwala sa amin ay ang aming sandata upang ang ating barangay ay maitawid natin sa mas lalo pang tagumpay at upang makita natin ang isang barangay Matandang Balara na maayos, malinis, maaliwalas, mayroong mga mamamayang may malasakit sa isa't isa, may mamamayang may disiplina sa sarili, at mayroong pagkakaisa para sa lahat ng programa ng ating pamahalaan. Maraming salamat po sa ating lahat, sa inyo, lalong-lalo na mga minamahal kong mga kabarangay dito sa Matandang Balara. Ito po ay testamento na tayo ay nagkakaisa bilang isang barangay Matandang Balara. Kaya ang ating panawagan, We Love Matandang Balara, ay tunay nating isinasabuhay at tunay nating ipapakita hindi lamang dito sa Lungsod Quezon, kung hindi sa buong bansa dito sa atin sa Pilipinas. Mahal natin ang ating barangay, mahal natin ang ating lungsod, mahal natin ang Pilipinas. Mabuhay ang bagong Pilipinas!